Pakinggan niyo itong balitang ito, reaction daw po ng Vice President na nagbabakasyon sa Europe. Ah, parang sayang lang daw yung oras. Nangihinayang siya sa oras doon sa ginawang sona ng ating Pangulo. Pero siya ay pabaka-bakasyon lang. Ay kakaiba talaga, sabi nga nila ito. Sa The Netherlands, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya pinanood ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, isa lamang itong waste of time o pag-aaksaya ng oras. Sinabi rin ni VP Duterte na puro public relations stunt lamang ang nilalaman ng mga nakaraang sona ng Pangulo at hindi malabong ganito rin ang mangyari sa kanyang mga ipinangako kahapon. Partikular na tinukoy ni Duterte ang sinabi ng Pangulo na pananagutin ang mga sangkot sa korupsyon dahil mula anya na banggitin ito noong nakaraang taon, wala pang naipakukulong mula sa House of Representatives. Sinabi rin ng Vice Presidente na huwag nang umasa mga Pilipinong makukulong ang pinsan ng Pangulong si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, inanyayahan ni Duterte ang mga Pilipino sa The Netherlands na dumalo sa kanilang ikakasang protesta sa tapat ng International Criminal Court. Ayun, oh. So, ayun. Kaya pala sila nandun, hindi lang bakasyon. Rally ang gagawin. Dahil nakakulong ang dating Pangulo sa International Criminal Court. Pero, sayang daw ang oras. O ano inyong masasabi dyan? Alin ba ang mahalagang oras? Yung kanyang pagpunta sa Europe bilang pangalawa na opisyal ng ating pamahalaan, ina ng bayan, o yung sona ng ating Pangulo? At ba, matinding hamon yan, ha? Ano mo sinasabi niya? Huwag na daw maniwala at hindi daw makukulong si dating Speaker Martin Romualdez. Abay, tingnan natin. Ang ombudsman ay independent body. At sinabi ng Pangulo, kanyang ipinapaubaya na sa ombudsman. Kaya yan ay mangyayari. Paano pag halimbawa nakulong, kinasuhan at naisyuhan ng warat at makulong si Romualdez? Ano ngayon nasasabihin ng Vice President? Kasi tinapos na niya ang statement eh. Huwag daw maniwala kayo, huwag daw tayong maniwala na makukulong si Romualdez. Ay paano pag nakulong? Ha? Ang sasabihin nila, drama na naman, gimmick na naman. Yan ho yung laging kabaliktaran. Ay ayaw mo palang manood ng SONA. Kaya tama pala yung sinasabi ng Malacanang, kaya iba-iba yung sinasabi ng mga Duterte kasi hindi nag-aabang ng mga balita. Hindi updated sa mga balita. Hindi nakikinig at nanonood ng mga balita. Kaya yung mga statement ay madalas malayo sa kaganapan. Yan ang sinabi ni Jose Castro eh. Ang mga Duterte raw, lalo na si Sara, ay kaya madalas mali at sablay ang mga sinasabi kasi hindi updated sa mga nangyayari. Abay, ikaw naman Jose, bakit ka magtataka pa? Ay alam mo namang ibang oras at araw doon sa mga bansang kanyang pinapasyalan. Aba, iba ang environment doon, ibang usapan doon. Kaya malayo-malayo talaga sa totoong kaganapan. Kaya nga pag nagsalita sa interview ng kanilang mga media, nakasakasama, kabuntot kung saan man magpunta, ayun, sablay talaga. Ayun, kaya ho, abangan natin. Saan tayo maniniwala? Maniniwala ba kayo kay Sara Duterte, Vice President, na hindi daw kayang ipakulong si Martin Romualdez? Pero sabi ng Pangulo, patong-patong na kaso ang kakaharapin nito. Hindi daw siya Pangulo ng pamilya, siya ay Pangulo ng mga Pilipino. At ang ombudsman ang kanyang sinabihan, siya daw ang ating bahala. Ang ombudsman daw ang kanyang pinagkakatiwalaan sa trabaho. Kaya big challenge ito kay Boying Remulla. Ganon ba man? Ay, yun ang sabi ng Vice President. Di tingnan natin kung ano ang magiging kaganapan. Lalo hong kaabang-abang ito. Ang kaso ng dating Speaker, kamag-anak ng Pangulo, at itong sinasabi ng pangalawang Pangulo. Pero hindi naman totoo yung sayang lang yung oras, waste of time daw ho ang panonood, pakikinig. Napaka ano naman yan. Hindi naman maganda yung pakinggan. Hindi lahat ng Pilipino ganyan ang paniniwala. Majority ng mga Pilipino, foreign investor, mga international community ay nagka-interest sa SONA. Pero hindi ho sinabi nilang sayang lang yung oras. Yun ang malungkot. Yung pangalawang Pangulo, nagsasabing sayang lang ang oras. Pero ang mga Pilipino ay talagang nanood at nakinig. Ano man ang kanilang narinig, nasa kanila kung ano kanilang saloobin. Pero hindi naman nagsabi yung matitinong Pilipino na sayang lang ang oras. Ang pangalawang Pangulo ang nagsabi lang yan. Actually, hindi lang si Sara eh. Pati yata si Pulong Duterte o yung mga kapatid, yan din ang sinabi. Iisa ang kanilang mga statement. Yun ang kanilang kampo. Ganon talaga sila eh. Bahala sila. Pero ako'y naniniwala, majority ng Pilipino, inuulit ko, sa loob at labas ng bansa, ay hindi nagsayang ng oras. Sila ay nagbigay talaga ng oras.
sila ay nakinig at nanood. Kung ano ang kailang saloobin, ibang isyu yun. Yung mahalaga, hindi totoo na sayang ang oras. Dahil binigyan ng pagkakataon. Nanood, punong-puno ang gallery, punong-puno ang batasan. At sa loob at labas ng batasan, nanood ang mga Pilipino at nakinig through social media, television at radyo. Yun po yan. Walang nagsayang ng oras. Ang mga Duterte lang ang nanghinayang sa oras kasi mas mahalaga sa kanila ang protesta at saka yung rally na kailang ginagawa dyan sa daig. Karapatan nila yan, bahala sila. Okay? Pero kung ikaw ay matino na Pilipino, lahing Pilipino, dugong Pilipino, maniniwala ka sa pinaglalaban ng Pangulo, especially sa West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea. Atin ho yung lugar na yan. Ayan ang diniin ni Pangulong Marcos Jr. Naku, marami pa talagang reaksyon tungkol dito. Pati yung mga political analyst, business analyst, yung iba kontento, yung iba okay naman, pero walang nagsabing sayang lang ang oras. Mga political blogger, broadcaster, mga lehitimong mamamahayag, walang nagsabing sayang lang ang oras. So sa ngayon, galing kay Sara Duterte at mga Duterte lang ang pinanggalingan ng kanyang statement. Okay? Expected natin yan. Ganon talaga. May galit sila eh. Ang galit nila bahala na kayo kung hanggang saan. Pero ako'y naniniwala na ang sona ng Pangulo mahalaga, pinapakinggan ito, pabor ka man o hindi. At wala namang presidenteng nakuha ang 100% ng mga Pilipino sa kanilang mga sona. Kahit saang bansa sa buong mundo. So yung union address ng Pangulo ng Estados Unidos, hindi niya nakukuha ang lahat ng Amerikano. Lahat ng mga prime minister at presidente sa buong mundo, sa malaking mga bansa sa Europe, pag nag-speech yan, hindi rin nakukuha lahat ng kailang mamamayan. Kahit siguro sa malaking mga bansa dito sa ating kapitbahay, maging sa China, maging sa South Korea, maging sa New Zealand, Australia, at saka sa Singapore at itong mismong Japan. Walang 100%. Maaaring majority nakukuha, pero mayroong pangilan-ilan. Okay? Kaya huwag kayong mabahala. Yung mga Duterte, kahit anong gawin ng mga Marcos at ni Pangulong Marcos, wala na yan. Wala na silang papaniwalaan. Kasi sila mayroong galit. Kaya huwag kayong padala sa galit ng iba. Huwag kayong magalit dahil galit yung iba. Mahirap sumali sa galit na wala kayong alam. Mahirap sumali sa mga taong sobrang galit na personal. Bakit ka naman sasama doon kung matino kang Pilipino? Hindi ba? Yun lang po. Yan yung aking interpretation at opinion na may mga pinanguhugutan tayo base sa kailang ginagawa at mga sinasabi. Please like and share, subscribe and follow.